O ngayon, ito nakakatawa to si nanay, no? Ito nurse kasi ito eh. Parang OFW ata to, no? Na ngayon, nag-react nga po siya dito sa reklamo ng mga ano eh, ng mga didas na adik si PBBM. So, panoorin natin to Tignan nyo to. Nalpasa ko nga trabaho, agawid ako. Itatanada, itinalagip ko. Kasi lang rin, i-reverse tayo, nga ron, reverse psychology ato aramidan tayo kada pulungan. Ilocano, no? Ilocano ba? Parang Ilocano, no? Kasto nga ron, to make them satisfied of what they're saying na bangag-bangag garodan. You know, what I'm wondering is that why are they accusing okay, take na natin yun. Take na natin, nanalo na sila. Okay, si BBM na, accept na natin si BBM ang addict. Okay? Nag-a-addict, nagtitik siya ng addict. Okay, addict, okay nga Rodan. Accept na natin yon. But my question is, if BBM is the user of drugs, bakit ang symptoms niya ay nasa mga Duterte? Tulad ng Amuyo. Kanina, I was charting, I cannot get over it. Talaga, napapangiti ako mag-isa doon sa screen na charting ko, which is true, right? Oh, ang accusation ninyo ay si BBM is a drug user. Bakit? Ang signs ng drug user ay nasa mga Duterte. Okay, ano pa ba? You cannot get away from me or you cannot fool me because I am a nurse. Ang mga pasyente namin is a homeless and drug users. So, alam ko ang itsura ng behavior ng drug users. Okay? Bakit napakakalma naman ni BBM na drug user? Ang drug user is very irritable, easily get angry. No patience. Yung lahat ng mga signs ng drug user ay nakila Duterte. Alam ni Ai Chang, no? Baka si Ai Chang, nurse ata si Ai Chang, no? Wow, ang ganda naman ng picture ni Ai Chang! Wow! Together with her jowa! Ang kulit no? Ang sabi ni sabi ni Trillanes, yung mga Duterte daw sa Davao, mayroon silang laboratory. Oh, visit kayo Natatandaan ko lahat yung mga sinabi ni Trillanes. Akala ninyo tanga ang mga tao. I was watching them. Ilocano nga, Ilocano nga siya, oo. Alam nyo ito ako kapag nagsalita yung Bisaya, nakakaintindi ako. Oo. Siyempre Ilonggo ko lalo pag Ilonggo. Kapag Bicol, kahit papaano, maintindihan ko ng kahit papaano Ito lang talaga hindi ko maintindihan ng salita, Ilocano. Wala ata akong alam na word, siguro mga 3 lang ata alam kong word ng Ilocano. Wala talaga akong alam yun sa salitang Ilocano. I was monitoring them. Pero yung punto, alam ko Ilocano pa nagsalita, may yung punto niya, di ba? Oo. At that time, Duterte was the president. Pero naiinis ako kay Trillanes noon talaga. Pero yung sa ipinapakita ng mga Duterte na behavior, they have all the signs of a drug user. Why? Pakitanong nga mga Duterte supporters, pati mga behavior ng mga supporters ay sila naman ang drug addict. Oh, sige. Ano na natin? Ang BBM, sila ang drug addict. Okay, given na yon. Addict, sige, accept na natin yon. Pero sa comment section pa lang, makikita mo na ang babait naman ng mga supporters ng BBM. Gaya din ng puon namin. Oh,
Ngayon, itong mga Duterte, kasali ang mga supporters at saka yung mga poon nila. Pare-pareho lang sila ng behavior. Did you guys notice that? Pare-pareho sila. They are very violent. Ganyan ang drug addict. Ito ang nakakatawa. Nakakatawa talaga. Si Bongbong ang drug user. Pero yung symptoms, yung symptoms, andi dito sa mga Duterte. Bakit ganun? What on this earth? What's going on? Oh, magbasa kayo. Ang tatanga. Nagmamagaling sila. Pero ang tatanga kasi tanga nga sila. Mga drug user nga ang mga yan. Sila ang addict. Ang gusto ninyo kasi, taian nyo ang ulo ni Bongbong, ganyan. Gagawin ninyong tanga ngayon. Kayo ang lumabas na tanga. Ilalabas ko lahat ang... kasi pumapasok sa utak ko yung mga pangyayari in the past. Yung mga sinasabi ni Trillanes. Ito na naman. Mayroon na namang sinabi si Chris Tan. Okay, napanood ko kanina. Next tayo ha, next tayo. Ay, so, so tingnan nyo, no? Oo. Okay, yan. Kasi mga babayan, no? Di ba, ito. Ako inamin ko naman dati na inamin ko naman sa pagbablog ko, na ako di naman po ako malinis sa ganyang usapin. Na ako naman po, nakatikim po ako ng ganyan nung kabataan ko. Oo. Nung kabataan ko, nakatikim ako shabu. Nakatikim ako niyan, no? Cocaine. Oo. Nung nagtrabaho ako sa isang nung tira-tira ng mga ginaganon ko yung dati. Kabataan ko yun, no? So, tama nga si nanay, no? Kasi kapag adik ka talaga, depende sa tinira mo, eh. Di ba, yung napansin ko nga po talaga kapag shabu tinira mo, parang kang si Baste. O parang si Baste. Di ba? Yung ugali ni Baste, parang shabu yung tinira, eh. Yung tamang hinala, kausap mo ako. Ako pinag-uusapan mo, no? Yung pakiramdam mo na, hindi, pag yun malala na yun, Kunwari may nag-uusap na dalawang tao, hindi ka naman pinag-uusapan, pero pakiramdam mo, ikaw yung pinag-uusapan. O, di ba? Well, yung chongke, yung chongke, ano naman yan, yung chongke. Di ba, medical naman. Hindi, ito, alam ni Ai Chang to. May aminin ako dito. Alam ni Ai Chang to, eh. Alam ni Ai Chang to. Isang beses, no, meron akong, nakakwento ko lang, no. Isang beses, no, nung pumunta kaming Thailand, kaya lang nung nakaraan lang yun. Oo. Nakita ko sa Thailand, alam ni Ai Chang to. Ayaw mo pag-uusapan ka. Kwento ko ba? So ngayon, mga kababayan, kwento ko lang. Hindi naman ito relevant sa topic natin, pero kwento ko lang din. Nung nasa Thailand kami, pumunta kami Thailand, humiwalay ako. Kasi nakita ko doon sa Thailand pala, puta yung marijuana legal. Oo, legal yung marijuana. Sabi ko, kailan ba ako huling tumira? Isip-isip ako, bilang-bilang ako. Uli kong tira ng marijuana. Binata pa ako, 20 years? 20 years. 20 years. 20 years may get, sabi ko. Sa Thailand pala, mga kababayan, ano pala doon? Kung magmamarijuana ka, hindi mo pwedeng ilabas. Doon ka dapat sa loob. Oo. Tapos medical marijuana siya. Oo, ganun. So, pumunta ako doon. Tapos, pumili talaga ako. Tinubukan ko, sobrang curious ako, eh. Sabi ko, paras ba ng tama to sa Pilipinas? Kasi sa Pilipinas, kasi pag tinira mo yan, ngiti ka kaagad, eh. Puta, iba yung sa Thailand, bro. Mababaliw ka doon. Buti na lang kamo may kasama ako. 2 vlogger. Kasama ko. Ganun talaga maglakad. Uuwi na ako. Kala ko talaga mamamatay na talaga ako. Mamamatay na talaga ako. Kasi talagang iba kasi nung pag ganun ko, walang tama. Yung pala sa huli pala sumisipa. Sumisipa pala siya sa huli.
Tapos yung nagpalpitate ako. Dug, gumagano yung puso ko. Sabi ko, puta na, hindi naman ganito yun, ha? Hindi naman pala ganito. Hindi ganito yun. Sabi ko, ganyan, hindi yan ganito. Ba't di ba yung tama? Akala ko talaga ma-hospital talaga ako. Akala ko talaga ma-hospital talaga ako. Di ba? Siyempre, medyo, ano ko ba? Well, sabi sa akin ng mga kasama ko nun, na ikaw, loko-loko ka talaga, alam mo may sakit ka sa kidney, tumira ka pa. O, di ba? So, well, naikwento ko lang. Pero by the way, mga kababayan, tama nga tong si ate. Oo. Na tinamaan mo ng beer. Hindi. Talagang, hindi, gusto ko lang maramdaman kung parehas. Kung kaparehas niya lang talaga yung dito sa Pilipinas, hindi. Oo. Kaya yun. Alam ni Ai Chang yan, no. Oo, kasi naikwento sa kanya yan, no. So yun nga, no. So, makita ngayon natin dito, no, na si Nanay Ilocana, na talagang nabwisit na siguro sa ginagawang kabobohan ng mga DDS. Nakita naman talaga dati, no, na si Sara, parang ang tinira ni Sara, injection eh. Parang heroin na tinira ni Sara. War freak eh. Si Baste, parang shabu. Itinira ni Baste. Ayun, di ba? Tapos si Pulong, siguro rugby. Gumaganon eh. Tandaan nyo kada droga, iba-iba po tama niyan. So, tama si di ba tama, di ba? Tama, iba-iba tama niyan. Si Sara, malabang heroin kasi nga, war freak, di ba? War freak, baliw. Si Baste, tamang hinala, shabu yan. Tinan mo, di ba? Paano ka nasabi? Tinan mo, si Magalong pumunta doon sa Davao City. Di ba? Inimbestigahan yung flood control project. Kakampi nila yan, inaway niya. And by the way, hindi naman siya madadamay dito kasi mayor siya. Di ba? Wala pong insertion ang mayor. Ang may insertion dito, congressman tsaka senador. Bakit siya yung nag-iingay? So, tamang hinala. So, siya mo nga. Si Pulong, di ba, kung magsalita, huwag na magsalita si Pulong eh. Parang baliw eh. Parang gumagano, sumasayaw, di ba? Parang rugby. Rugby tinira nun. Di ba? Si Kitty, wake and bake. Di ba nga pala, si Kitty may wake and bake. Di ba? Ano rin, MJ.